Ano? Hello, hello guys. Hintayin natin magkaroon ng maraming viewers. Hi! Hi, Merge! Basta? 6 pa lang ang views natin, ah. Para tayo mag-live na guys. Ito. Hintayin lang natin yung ibang mga students. Hi Dale Maldiala. Alive and kicking, still looking for more clients. Yes, power. Gandang gabi guys, magandang gabi kay Mitch Mark, Jasareno at kay Alvin Baltar, Rick Luis Bal, good evening, good evening. Christian Defin Orgasa, good evening. John Vincent, good evening sa inyong lahat. Good evening. Aldwin Baltar, may isang client na rin coach. Yon. Buti naman. Magandang gawing pogi. Tara Steven. Ikaw Steven ha, namumuro ka na. Good evening guys. Magandang gawin kay Niowin Guato. Mag-start tayo guys kapag nasa 100 na nanonood na or kahit 80 man lang. Sumali ako sa course ni Andrew Tate. What's that in school? Learn how to find work. Would you rather have a Ferrari that works 3 days a week? Sobrang nakakagula. Yeah. I never... Siyempre, bilang negosyante na may 10 business eh. Good evening guys. Hi guys. Magandang gabi. So, tuloy na kayo magtanong guys dito sa atin. Live to. So, replayable naman to. So, you can ask as many question na gusto nyo. Hanggang 11. Good evening. Tuloy kayo magtanong. Tuloy rin kayo mag-request sa akin ng for video para 1 versus 1. Tuloy pengen e-book ng Lunch by Jeff Walker. Okay. About sa e-book, kapag meron kayong mga e-book na gusto, magpo-post ako later or mag-post ka na nga ng e-book recommendation tapos bibigyan ko sila ng mga new e-books. Sabihin ko sa assistant. Okay. Alam ko kasi marami akong e-book eh. Alam ko marami akong e-book. Alam ko marami akong e-books. Check nyo na lang yung check nyo na lang yung freebies at i-search nyo yung e-book na gusto nyo. Alam ko meron doon eh.
Coach, may sumubo na ba dito ng 2D and 3D? Yes. Meron na sumubok na dito ng 3D. Actually, yung taas nun eh. Ang sweldo sa 3D. Actually, sino ba to? Si Zach ang pangalan niya. Kaso di ko memorize eh. Meron na. Tuwing kailan ang live natin, Coach? Ang live natin is once or twice a month. Depende sa schedule ko. Pero at least once. Coach, nawala ang masterclass ko kay Chris Voss. Hindi yan nawala. Ano lang yan, naglo-loading yan sa mga freebies. Sa freebies, Coach, wala doon yung Lunch by Jeff Walker. Magpo-post na lang mamaya ng additional ebooks na recommendation, tapos ipopost ko na lang. Coach, tama ba first step ko, local client muna bago taga-ibang bansa? Yes, pwede. Pwede naman, para makagain ka ng experience at skill. Pero pwede naman ibang bansa ka kaagad. Pero kahit maliit lang muna na international client. As long na makakuha ka ng skills, experience at knowledge. And makakuha ka ng testimonial sa kanila para sa next client mo. Mas mapapadali yung pag-offer mo. Sabihin mo na, yes, I have a client in the past na ganito ko na yung kanyang social media, you know. Coach, paano pag agency ka, do you tell it to your client ba? Paano ba flow ng interview? Ikaw ba interview nila, yung employee mo? Kapag agency ka, syempre ikaw kakausapin nila. Pati pag papakilala ka talaga as a business. Pero mo sabihin sa kanila na you have a team of ganyan-ganyan, blah 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 blah, na you can help their business to grow. Ganon. Hindi ka magpapakilala ng isa lang. Papakilala ka na as a team. Meron kang isang team na mga tao na makakatulong sa kanya. Hindi na kailangan kausapin yung employee mo dahil ikaw naman yung parang head dun eh. So parang i-disperse mo naman na lang yung knowledge na nalaman mo sa client mo sa kanila. Coach, paano mag-start ng music business? Kunwari, parang wish bus. Thank you po. Music business. Kung ako magkatayo ng music business, pwede kang gumawa ng wish bus. Pero, mas unique. Nasa jeep. Doon kayo magtutugtog sa jeep. Pwede yun. Tapos mag-invite ka ng mga local artists na hindi pa sikat. Diba? May nakausap na ako ngayon, IG video editor siya, then kinuha ko siya, sabi niya okay naman. Sa kanya, kaso CapCut lang yung alam niyang app, pero goods naman yung video. Possible mo makahanap ako ng client kahit di siya marunong gumamit ng Premiere? Yes, pwede. Meron kasi ako mga client, wala silang pakialam kung anong gamit ko, kung After Effects, kung Premiere ba, kung CapCut ba, kung DaVinci Resolve ba, kahit ano pa yan, basta mabigay ko lang yung project file sa kanila or yung mismong output ng video. Isa pa, Coach, okay lang naman if CapCut, di ba? Kasi nasa creativity na po yun. Okay lang ba if ever nakalagay sa bio mo i-Premiere pero CapCut lang ang gamit? Yes, pwede. Pwede mo ilagay sa bio mo na gumagamit ka ng Premiere kahit CapCut lang ang gamit mo. As long yung quality hindi walang problema kumbaga sa quality na binibigay mo. Mas marami mo bang client kumukuha ng freelance or agency? Mas marami kumukuha ng freelance kapag naghahanap sila. Pero kung ikaw mismo lalapit sa kanila, more on agency or team talaga. Coach, ilang figures na need kitain sa MSB bago makastart ng ibang business like motorcycle parts and services? At least 1 million. Ang pinaka-safe. Good evening, Coach. Need po ba makagawa ng buko na Gmail account para sa portfolio? Okay lang ba kahit personal Gmail account yung gamit sa portfolio? Para sa akin, mas maganda kapag gagawa ka ng business Gmail mo or yung Gmail mo na pang work lang talaga. Kunyari ako, .contact talaga ako, francamiano.contact, pero yung pang business ko, pang clients ko is .business. So, talaga gumawa na ng second para hindi halo yung email sa personal mo at yung sa clients mo. Paano mag-compete sa freelance? Siyempre, kailangan mo ng
mas magandang sample works na mapakita sa kanila. At more on, ano naman yun more on test job Doon lang talaga nag-make or break sa test job. So, dapat talaga marunong yung empleyado mo. Kapag pangit yung empleyado mo, huwag ka na magtaka kung hindi ka matanggap doon sa work na ina-applyan mo dahil sa test job. Kaya I highly suggest na mag-invest talaga kayo sa marunong na tao talaga or marunong na employee. Pin mo daw yung sinabi ng assistant. Yes, napin ko na. Hello coach, pa-shoutout po, batch 9, mag-ingay. Coach, okay lang ba kunin nyo ako as video editor? Ay mag-jowa or maganda, hindi sila related sa isa-isa? Yes, pwede kayong mag-hire na video editor kahit mag-jowa or magkapatid. Wala naman yan kahit matanda, bata, butiki, baboy, lalaki, babae, kahit ano yan. Basta mabigay lang talaga nila yung yung work. Doon lang nagtatalo kapag nag-aaral pa, may full-time na job, part-time lang nila ginagawa yung work nila sa pinapagawa mo. Ayun yung medyo alanganin. Ano pa mga tanong niya? Okay lang ba coach, 1 month ang pro bono sa MSM kapag may result naman pwede naman include sa portfolio? Yes, pwede naman include sa portfolio yun kapag na okay yung kanilang social media. Coach, first timer / newbie lang ako dito sa MSB. Pero nakapag-edit na kami ng music videos from the same day with events, mga sister bro and loco. Pwede ba yung magka-agency na kaagad? Nope. Pag magkakaroon kayo ng agency, dapat pipili lang kayo ng isang specific na industry at ayun lang yung gagawin nyo. Okay? Kunyari, ang pipik yung industry is, kunyari, for short, is mga nagpa-podcast. Ngayon, kuha lang kayo ng isang client na nagpa-podcast, tapos edit mo hanggang magkukuha ka ng sample works, tapos maghanap ka mga nagpa-podcast din, at tuloy ka mo i-present yung sarili mo as an agency na nagre-repurpose ng mga podcast clips sa mga social media nila. Ayun yung mga pwede. Ano po yung minimum rate for video editing for 20 videos? Depende. Ang rate ko na ngayon is hindi na per hour. Ang rate ko na ngayon is per minute. So, pagdating sa YouTube videos is 300 pesos per minute. 200 pesos per minute. Tapos, pagdating naman sa mga short reels is nasa 200 to 300 per minute ang bayaran ko. So, kung 200 per minute, kapag 3 minutes yung nagawa niya, edi 600. Ayun yung bayaran ko sa kanila. Guys, ang Q&A natin ngayon guys dito is about MSB lang ha. Hindi na tayo mag-entertain ng questions na labas sa MSB muna. Kasi onti lang yung time natin hanggang 11. Any tips coach sa nursing student and planning na mag-MSB? Medyo indecisive pa since baka hindi ko ma-entertain yung biglaang demands ng mga clients. Madali na naman yan kahit nursing student ka or empleyado ka na talaga. As long na may empleyado ka, madali na lang yan. Kung meron nag-chat si client, gusto niya ng ganyan-ganyan, chat mo kagad sa employee na gusto niya ganyan-ganyan. Pag sinend yung employee, send mo naman kay client. Kumbaga, hindi naman ikaw yung gagawa. So, wala namang problema yon. Coach, okay lang ba if 6 digits monthly income na? I-question ba yan sa bangko? Nope. Hindi kini-question yan. Actually, ako nga, umabot na nga ako ng million talaga sa bangko pero hindi nila ako kini-question Magka-question lang sila kung cash yung hawak mong pera tapos nilagay mo sa bangko. Kunyari, meron kang 10 million pesos na pera tapos dineposit mo sa bangko, kakailanganin nila ng proof kung saan nanggaling yung pera. How about po ang animation? May minimum rate po ba kayo? Wala pa. Di pa ako nakakuha ng client about sa mga animation Pero mas sa mga motion graphics, mas mataas. Talaga. Tips po sa mga nagpaplano mag-agency.
Agency, it can hurt your business or it can make your business grow. It can hurt your business if agad-agad kayo nag-agency. Pangalawa, kapag nag-agency kayo, pag nag-agency kayo kagad, kahit wala kayong like literal na experience or skill na kahit onte, huwag muna kayo mag-agency dahil mahirap. Ang agency lang ay ginagawa kapag naka-handle ka na ng 5 client, 3 client, at medyo gamay-gamay mo na yung proseso at meron ka ng talagang loyal na employee, tsaka ka mag-agency. Coach, daily routine, nagsisimula ka pa lang. Wala, parang normal na tao lang. Wala naman ako nakaka-amaze na routine eh. For starters, how much ang offer ko sa client per hour as a video editor graphic design? Para sa akin, i-offer mo lang yung services mo per project. So, ito yung presyo ko per minute sa short form. Ito yung presyo ko per minute sa long form. Ganun sa video editing. Ano ang mas madalas na pinapagawa ni client about sa editing? Mostly yung pinapagawa nila sa editing is yun, pang TikTok, pang Reels, pang YouTube. More on ganun. Coach, how to handle clients requiring time tracker? Meron akong lesson yan sa MSB 2.0, panoorin nyo. Doon naman sinabi ko naman doon na kapag mag-offer kayo ng ng services tapos may time tracker, lagi ko sinasabi na hindi ako sanay mag-time tracker, ganyan-ganyan, ayaw ko mag-time tracker, ganyan-ganyan. Kumbaga, depende sa iyo kung paano mo handle kasi meron ako ibang estudyante, binibigay nila yung time tracker sa empleyado nila. Medyo hindi ko pa gets mo. Hindi ko pa ginagawa yan eh. Basta pag sinabing time tracker ni client, hindi ko na pinapansin eh. Pero sa mga ibang estudyante, tinatanggap pa rin nila. At, ayun. Pero ako, nakipag-negotiate muna ako. Sinasabi ko na hindi ako sanay mag-time tracker dahil meron akong nangyari in the past na mga hacking, ganyan-ganyan. Ganon. Coach, meron bang client ang galing sa movie industry or movie production? Yes, meron. Ang first client ko galing sa movie industry. Ang first client ko ay editor siya sa Marvel. Siya yung nag-edit ng Black Panther, yung mga ganon. At yung contents niya, yung in-edit ko, yung content niya is yun, about sa experience niya sa pagiging Hollywood editor. Coach, sorry ko ba ilagay sa bio ko yung skills and experience ng employee ko? Yes, pwede naman. Oh, it cannot hurt your employee naman eh. And it will not hurt you naman eh. Depende lang sa iyo if confident ka naman ba na mapoprovide mo yung services na quality talaga. Coach, pricing ba sa services baka may mga real world price kami na pwedeng i-guide? Para sa akin, ako kasi kapag nag-offer ako ng new services, ang ginagawa ko is sinesearch ko lagi sa Upwork kung magkano ba yung mostly na binabayaran nila. Gets mo? Kunyari, ito yung top 10 freelancers sa video editing. Titignan ko kung ayan yung minimum nila, bababaan ko na konti sa akin. Gets mo? Ilan na daw students mo na kumikita ng Ilan na students ko na kumita ng milyon. Nasa 50 plus na sila no? 50 plus. Hindi sumaan. Silent. Nasa 50 plus sila ng millionaires na. Hindi lang millionaires, multi-millionaires pa. Pero silent lang sila. Silent earner. Yan, si Digitorm. Siya lang yung hindi silent. 50 sa alam natin. 50 sa alam natin. Sa alam namin, 50. Pero marami pa dyan na, chillin' like a villain. I-share mo na. Siyempre, yung iba, yung ipaalam, kasi sa family, sa ano. Marami kasing kasi syempre, kapag nagsabi sila na, Coach, kumita na ako ng 1 million, ang mangyari dyan, i-screenshot ko. Tapos i-story ko. Ang ayaw nila mangyari, baka makita na kamag-anak, pingipira, ganyan-ganyan. Yung iba, nag-chat lang sa'yo na Kaya yung iba, nag-chat sa akin na wag ko lang daw i-post, ganyan-ganyan. Ayun. Coach, para makuha ko ba yung goal, kailangan ba 1 million per month or na-hit na yung 1 million? Na-hit na yung 1 million. ano daw, bigay ka daw sample ng range ng salary per video or per video. Yun nga, kakasabi ko lang kanina. Baka late na yan.
Coach, pag video editor sa kanila naman magagaling yung raw ng video naman, di ba? Oo naman, sa kanila. Coach, Coach, inutangan ako pagka-post mo. Okay lang yan. Coach, ano po reason kung bakit last batch na yung batch 10? Kasi, para sa akin, kaya naging last batch kayo na yung batch 10. Kasi sa mga batch na yan, kaya may batch kasi wala silang course. Wala silang program. Like literal 3-day masterclass lang talaga. Tapos yung isang araw na yon is nasa 2 to 3 hours. So meron lang silang ganon. 3 hours every day up to 3 days yun per batch ko. Ngayon kasi hindi na ako by batch eh. Courses na yung binibigay ko. What's up, coach? Coming right after the modules. Is it okay to outsource and find employees for your agency right away, or do you have to go self-freelancing route muna? Thanks, coach. You're awesome. Para sa akin, kung ako lang nasa posisyon mo or sa mga tao dyan, para sa akin, pinakamagandang way talaga is to do the work. Ikaw muna ang gagawa. Ikaw muna mag-edit, try mo, ganyan. Kung papag-aralan mo man ba, tsaka ka mag-outsource. Kasi ako dati, bago ako mag-outsource, is medyo, gets mo, pinag-aaralan ko talaga para mas madali ko explain sa client ko, ganyan. Yun. Kumbaga, may advantage ka. Yun yung advantage mo. Kapag pinag-aralan mo talaga at ikaw yung nag-work. Pero, kung in-outsource mo naman kagad, pwede rin naman. Marami akong estudyante na in-outsource lang talaga nila kahit wala silang kaalam-alam doon sa services na in-offer nila. Pero kumikita pa rin sila. Kumbaga, nasa sa'yo lang yan kung gaano ka confident. Kasi kung makapal talaga mukha mo, edi mag-offer ka kahit wala kang kaalam-alam. Coach, paano po maging next Franklin yan? Mahirap yan. Mahirap. Ang kailangan mong gawin, siguro, magpataba. Coach, di ko alam kung anong batch ako. Mga 1 week pa lang ako. Walang batch. Wala nang batch yung mga estudyante ko simula March. Wala nang batch. Sir Coach, ma-outsourcing ko ba yung graphic design? Yes, lahat ng work na outsource. Kahit sa paggagawa ng homework mo sa college, ina-outsource din yan. Kailangan po ba may agency para kumita ka na ng milyon? No. Marami akong estudyante. Hindi naman marami. Majority talaga sa kanila. Wala silang agency pero kumikita sila ng malaki. Pero kapag may agency ka, syempre, mas malaki talaga. Kumbaga magiging millionaire ka kapag wala kang agency. Pero mas magiging multi-millionaire ka kapag nag-agency ka. Kung siya about video editing, nasa na ba yun? Wala na. Video editing freelance, nawala na naman. Coach, ano yung madalas na tanong ng clients pagdating sa editing skills? Wala. Ang tinatanong naman talaga sa'yo kung anong background mo, anong gamit mo. Ayun, more on puro ganon. More on loyalty at relationship ang binibuild. Pero, doon sila nagde-decide sa test edit or sa test job or sa portfolio mo. Kasi hindi ka niya i-interview ang kakausapin kung nakita niya naman na wala ka namang kwenta na mag-edit or mag-work. Coach, tips po sa sure client. Coach, tips po for sure client in 1 to 2 weeks. Kung yung tanong mo dyan, kung gusto magkaroon ng sure na client in 1 to 2 weeks, madali na naman ang sagot dyan. Ayusin mo yung portfolio mo, yung sample works mo, meron kang magandang video editor talaga or yung empleyado mo, kahit anong pang niche yan, basta marunong talaga, madali na lang talaga ang client. Sa mga estudyante ko na sa MSB Club, lagi nila sinasabi sa akin, oo nga coach, madali lang talaga yung client, yung empleyado lang talaga yung mahirap. Coach, ano yung madalas sa tanong ni client about sa editing? Ano ko na to?
Coach, paano pag tinakbuhan ng client? Wala pa akong nababalitaan at talagang literal na tinakbuhan. Meron naman yung mga client na delay magbayad, pero wala pa akong nababalitaan na tinakbuhan ng client. Okay lang ba, Coach, sa CapCut mag-edit? Yes, pwede sa CapCut mag-edit. Coach, di ba agad na makipag-negotiate kay client, taasan niya agad yung fee kahit kakasimula ko pa lang or wait 1 to 2 months before mag-offer ng salary increase? Yes, mag-wait ka muna ng 1 to 2 months. Magmumukha ka makapal ang mukha. Kapag wala pa kang 1 month, nag-offer ka kagad ng mataas na salary. Parang baliktad sa akin, may hirap pa magka-client pero alam ko makakuha ng employees. Ay, yun lang akala mo. 100% yung employee na inano mo, 100% yung employee na kinuha mo, hindi marunong. Kasi kung marunong naman yan, bakit ko walang client? Kung sa test job pa lang basta maganda, baka akala nyo lang marunong yung employee mo, pero totoo, hindi talaga. Yun lang yun. Imposibleng wala kang client. Basta meron ka lang magaling na employee, tapos ng usapan eh. Nakatapos lang ng meet and greet. Kakatapos na ng meet and greet eh. Coach, may meet and greet po ba? Tapos na. Sa MSB Club. Sa MSB Club lang ako nakipag-meet and greet. Kasi, yon. Kaya ang goal nyo is makasama sa MSB Club. Kasi kung nasa MSB Club ka, makaka-meet and greet mo kami. Para makasali sa MSB Club, is dapat pakita mo sa akin na may client ka na. Or kumikita ka na dyan sa MSB. Kasi kung kumikita ka na, makakasali ka na sa MSB Club. Sa MSB Club, marami dyan mga millionaire, multi-millionaires, 6 digits, 7 digits, 8 digits, gano'n. Mabot na tayo ng balik araw eh. Sharing na. Ayun pa, malapit na meet and greet yun nung sa MSB Club. 2 p.m. ng hapon na, 2 p.m. Pinatay lahat ng ilaw. 2 p.m. hanggang 5 a.m. ng madaling araw. Ano mo na yan? Hey Google, turn on studio lamp lights. Got it. Turning on the studio lamp lights. Coach, paano mag-outsource kapag mababa ang offer ng client? Kunwari 15K ang sahod sa worker po. Hindi kita gets. Coach, paano ma-outsource kapag mababa yung offer ni client? Ito na lang. Kapag ganito na lang guys, sa simula pwede naman na mag-offer na mababa kay employee. Pero pag tumagal na kayo, ilagay nyo ita times 3. Kunyari, ang gusto ng sahod ni employee is 20,000. Lagi nyo i-offer sa client times 3. 20,000 times 3, 60,000. So, minimum of 60,000 ang kailangan mo makuha kay client. Gets mo? So, yung tinuro ko negotiation skills, mag-aim ka muna sa high. Sabi mo 80,000. Pag sabi niya, that's too high. Pag sinabi niya, can we do 60,000? Di okay. Naman talaga yung goal mo 60,000 Pero kung sinabi mo naman 60,000, sabihin niya, that's high. Magiging 50,000 na. Kaya mas maganda na mag-aim ka sa mataas, tapos pag makipag-negotiate, at least mapupunta sa goal mo. Hey Google, please give me a client. Here's the definition of client. A person or organization used Stop. May structure ka na ba, Coach, for automation ng MSB? Yes! Nandun na sa MSB 2.0. Kung paano yung structure, ano yung ginagamit ko, Excel, mga ganun. Okay ba, Coach, kung Filmora gagamitin sa freelancing for video editing? Kahit ano video editing software, as long na ma-edit mo yung gusto ni client, tapos ang usapan. Coach, reject ka na rin ba ng client yung tipong sumablay yung video editor mo? Oo, ilang beses na. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo madali lang ang client. Video, yung empleyado lang talaga. Ako merong client, nasa 200,000 a month. Pero, sayang, dahil yung editor ko, ginago.
Coach, may rate fee ba sa test job? Kapag may, para sa akin kapag gusto mo magkaroon ng work, you need to work for free. Pero talaga kang humingi ng for test job. Pero don't expect na palaging meron. Hindi porket sinabi ni client walang pay yung test job, hindi mo na kukunin, gets mo? Meron talagang client na willing talaga magbigay ng malaking sahod. Basta mapakita mo lang sa kanya na marunong ka. Meron kasi mga client na ayaw magbayad ng test job, pero willing magbayad ng malaking sahod kapag nakuha ka. Coach, wala bang subtitle? Wala. Walang subtitle ang Art of Negotiation. Dami ko sana client, coach, kaso editor ko di ginagawa edits, and any tips ba makuha ng magaling na video editor? Para sa akin is, bago ako mag-hire, lagi yung tanongin kung sure ba silang long-term, kasi marami ka ng employee na alis, o paswag nyo tipirin, ayun, kaibiganin nyo, gets nyo, ganun. Kumbaga, ang employee, hindi lang yan parang ikaw boss, ikaw masusunod, wala ka nang pakialam sa kanila, hindi dapat ganun. Dapat sa pagkakaroon ng empleyado, dapat ikaw ang magiging leader, hindi boss ang mangyayari. Sa lahat ng niche mo, coach, saan ka pinaka nahihirapan? Sa Facebook ads. Nahihirapan ako doon dahil sa Facebook ads, complicated masyado eh. Pati rare lang makakita ng empleyado ng Facebook ads. Pero mataas naman ang bayad. Coach, concerned na ako sa health mo. Ano daw? Coach, concerned na ako sa health mo. Magbawi ka ng tulog. Ganun talaga, hustle hard lang. Pero kompleto naman tulog ko Ngayon, medyo naantok lang ako kasi this is my sleeping time eh. Pero syempre, live pa rin tayo para makabigay tayo ng mga value. Mukha na ba akong haggard? Parang kailangan ko na Hindi niya lang kami matanong kay Coach, ask ko lang yung 3 highest paying niche na in-experience nyo. Top F. Top F. 3 pinaka-highest. Motion graphics, 3D animation, at Facebook ads. Facebook ads, pwede kang umabot 200,000 to 300,000. 3D animation, same lang. Sa motion graphics, nasa 150 to 250. Okay lang po ba maglagay ng watermark sa test job? Yes, pwede naman. Pwede. Coach, aside for Origin, Upwork, saan po best platform na makahanap ng clients? Actually, 10 websites yung binigay ko dun sa course eh. So, pwede kayo mag-apply dun sa binigay ko. Di ko kasi memorize eh. Pero yun. Alam ko may Indeed pa, ganun. Pero soon, magbibigay pa ako ng more website. Soon. Hindi po ba nag-off si client pag ni watermark ng video test job? No, kasi hindi siya paid eh. So, meron kong right talaga maglagay ng watermark. Unless na gusto mo talaga na tanggalin, ikaw bahala. Hi sir, good evening. Ask ko lang po ba pwede mag-start ng finding clients kahit nag-asikaso ng mga requirements like valid ID, bank account, kasi based po sa kailangan ng maka-create ng account ng mga yun, wala pa ako eh. Para sa akin, wag ka muna mag-start ng finding ng clients. Pinakahuli mo na yun dahil madali lang talaga. Ang pinakunahin mo yung mga requirements, ID, accounts, mga ganyan, at empleyado. Huli na yung client. Gets mo? Para ka lang nagbebenta ng milk tea or ng restaurant. Nagbebenta ka ng pagkain. Pero inuuna mo maghanap ng customers bago pa makuha mo lahat ng ingredients na kailangan mo.
Coach, di ba maghanap ng ID ang mga client? No, hindi sila maghanap ng ID. Wala silang pakialam sa ID mo. Sa ID nyo. Sa ID natin. Coach, meron din po bang client na maghanap ng architecture works? Sa tingin ko, yes, meron ata. Pero feeling ko, local na nila kinukuha yun eh. Ang baba talaga ng halos ng post sa OLJ, Coach. Kami na-interview nga sa akin yung mataas yung bayad. Kaso, gusto nila lang time tracker, nakita nila desktop activity mo. Actually guys, sa totoo lang, kaya mababa ang post yung offer nila sa OLJ kasi alam nila pure Filipino tayo. Pero yung totoong budget talaga nila is mataas. Gets mo? Kung umuo ka sa price nila, masaya sila. Pero kung nakipag-negotiate ka at mas mataas yung price mo, hindi sila may ewan. Gets mo? May budget sila eh. Meron silang ceiling. Kumbaga, meron siyang ceiling for salary sa mga tao. Kunyari ako, ang budget ko talaga sa mga editors ko is nasa 40,000. Pero ipopost ko, ay 50,000. Pero ipopost ko nasa 15 to 20,000. Pag may kumagat at gusto niya mag-work, edi okay para sa akin, edi gets mo? Walang ano. Ganyan yung gusto niya eh. Pero kung nakipag-negotiate siya, tinasan niya, okay lang rin sa akin. Kumbaga advantage na rin nila yun kapag umuo ka doon sa gusto nilang price. Thank you, Coach, kasi hands-on ka sa pagsasagot ng questions namin mga students. Siyempre, kayo pa. Gusto ko kasi maging milyonaryo kayo para makasama ko kayo in person. Pero nung isang araw lang, nagkita-kita kaming lahat mga nasa MSB Club. Coach, ano yung mga account na kailangan para makapagsimula? Sinabi ko yan sa MSB Course 2.0. Hindi ko siya memorize eh, pero more on bank account. Debit card yun eh. At mga barangay ID, mga ganun. Hindi ko matandaan masyado. Coach, saan po makakahanap ng quality employees na hindi gaano kamahal yung singil? Para sa akin, makakahanap pa naman. Pero kapag gusto mo talaga yung quality na yung quality talaga, kapag naghanap ka ng quality, hanggang 11 lang naman ako eh. Hanggang 11. Kapag naghanap ka na talaga ng quality talaga na employee, mag-invest ka talaga ng malaki. Pero, malaki naman ang bayad sa'yo ni client. Last 10 minutes pa game. Okay, last 10 minutes tayo guys. Gusto niyo na ba magpa-games ako? Mananalo na. Magtatanong ka na lang. Or magtatanong na lang, ay magsasagot na lang ako ng mga katanungan nyo. Yung pag-games ko, may mananalo lang ng isa na 500 pesos. 1K? 1K. Dalawang 500. O meron mananalo ng dalawang 500. Pag-games ba ako or magsagot na lang ako ng mga questions nyo? Dali, hanggang 11 lang ako. Dahil meron akong interview. Pag-games na lang. Games, gipit ako. Wala akong client. Okay, pag-games daw ako. Sige, ito na. Game number 1 tayo. Papag-games tayo ah. Ano ba yung game, yung palaro ko? Okay, papag-games ako ah. Pwede ba ako sumali? Ready na kayo? Baka siguro next year meron tayong Christmas party. Pero sa mga MSB Club lang. Okay, pag-games ako. Masyadong marami kapag literal na lahat ng members. Or pwede rin naman sila siguro sumali. Basta hindi talaga. Madami masyado. 2,000, 8,000. So okay, ito na. Pag-games na ako, 500 pesos sa mananalo ah. Ano na rin yan? Starbucks
Pang, Tapos, no? McDo fries with shake. Parang kung may gusto, ah. Pero yun, 500 pesos din yun. Pang ano yun? Pang Starbucks yun. Na may shake pa. At burger. Ito na, game number 1. Paunahan lang to, ah. Anong module at lesson yung sinabi ko na kung paano matrack ang employee? Bawal madaya. Hindi, okay lang kung i-search siya. Paunahan. Paunahan lang talaga. Paunahan lang yan. Anong module at lesson sa sinabi ko na Ganun mga sa... paano i-track ang employee? Ano yun? Module, lesson. Kahit yung module Yan na. Module at lesson, ha? Sino nanalo? Sino? Ang nanalo ay si Joseph. Ano pangalan? Hindi. Like, specific eh. Module 9 lesson 2. Sino nauna? Module 9 lesson 2. Migo de Leon. Sino? Migo de Leon. Migo? Migo de Leon. Migo de Leon. Ang unang nanalo ng 500 pesos. Saan? Hindi ko makita. Ayun. Kita mo na. Kita ko na. Migo de Leon. Congratulations, oy Joseph. Sabi mo lang module 9. Kulang ka ng lesson 2. Sa'yo nagsanong Gcash o sa akin? Number nila. Ha? Sa'yo na lang saan nila kami Gcash. Magkasunod lang sila merge eh. Oh. Pati si Migo. Send mo na lang sa akin yung Gcash mo, Migo de Leon. Send mo na sa akin yung ano. Ngayon na kami mismo. Ngayon na ka mo. Para makita namin. Okay, next game natin. Next game. Dito pa rin. Hindi na. Hindi naman, no? Iba naman. Next game natin. 500 pesos ulit. Anong kulay na brief ko? Joke lang. Oy, 4 minutes. Ano lang, ito na lang. Ano yung... Ko? Ano? Hindi. Ang dali na ngayon. Hirap. Ito, sige. Paunahan lang, pero ito yung napakamadali. Sobrang dali lang. Dapat mabilis lang. Like literal, mabilis lang talaga ang kamay. Mabilisan lang Mabilis lang talaga. Kamay lang ang kailangan nyo ditong mabilis. Okay, last na. Last na natin. Game na ba kayo? Type game. Dahil 3 minutes na lang. Meron pa akong interview. Game na ba? Okay. Ito na. Ano? Ilan? Sino? Game na, ito na. Ilan ang followers ko sa Instagram? Paunahan lang talaga. Paunahan lang. Mabilisan lang ang kamay. Ilan ang followers ko sa Instagram? Ano na? Wala, di yun.
Point? Oo nga, meron na. Sino? Ayan, oh. Sino? Si Nesty. May nanalo na. Ay, hindi, si Paco. Paco Jardiel. Sino yun? Ayan. 500. Hindi ko makita. Hindi mas nauna si Ani. Hindi, base dito. Titingnan mo kasi hindi sa yun eh. Dito sa kanya. Wait lang ha. Saan? Titingnan mo, base sa kanya. Taas mo pa. Sino? Paco Jardiel. So, ang panalo natin si Paco Jardiel. Eh, yung si Paco. Saan na ba yun? Paco Jardiel. Congratulations sa'yo. At ikaw ay nanalo ng 500 pesos. So, congratulations sa dalawa. Congratulations sa dalawang nanalo. At magla-live ulit na lang tayo. Mag-announce na lang ako dito. Kapag bulok internet mo, pasensya na talaga. So, bye-bye guys. And thank you sa pagsasali ng live dahil mag-11 na si sales talking ko muna yung client. Malugi talaga kapag may ng internet. Shoutout na lang kay Nesty Tabsing. Bye-bye guys. Bye-bye. Kita nyo yan? Muay Thai yan, Muay Thai. Pasensya, wala na talaga. Mag-11 na, yan na, 11 na. Bye-bye guys. Bye-bye.